Gagawa tayo ng no-bake na creamy crema de fruta! Kung naghahanap kayo ng effortless at masarap na dessert para ngayong Pasko, eto na siya. So, ayan, tikman na natin. Okay, ayan siya. Pangalawang subo. Ang dami kong nasubo. Okay, para sa cake base natin, dahil nga no-bake ito and no-cook, ang gagamitin natin ay ang fudgy bar na milk custard cream-filled vanilla cake bar. Yes, eto na naman. Dahil, di ba yung crema de fruta ay may custard filling siya. So, hindi na tayo gagawa nun. Gamit na lang tayo ng fudgy bar na may custard filling. Pwede din na gumawa ka chiffon cake, yung cake base mo, pwedeng ganon. Tapos, gumawa ka ng custard filling. Para naman sa recipe nun, ilalagay ko sa description box para meron kayong guide. Okay, so una nating gawin ay unwrap natin yung ating mga cake bars. Ayan, so tanggalin lang natin yung ating mga cake sa wrapper at balatan natin. Pero yung i-cut sa gitna yung cake, pero magiging manipis na siya. So sa akin, hindi ko na siya ka-cut para medyo makapal yung cake base natin. Para sa molde natin, gagamit ako ng springform pan. Ito ay natatanggal yung kanyang gilid. So, ito yung base niya. Ito naman yung bottom niya. So, ito hindi ko gagamitin dahil cake board yung gagamitin ko and hindi ko na din feel yung bottom nito dahil hindi na maganda yung kulay. So, cake board na lang yung isisingit ko dito. And kung wala kayong ganito, pwede naman yung ordinary na cake pan. Pero para matanggal mo yung cake kapag nag-set na, maglagay ka ng plastic. Yung ginagawa natin dun sa ating no-cook na mga recipe, ganon. Maglagay ka ng plastic para kung nag-set na, pwede mo siyang matanggal. Or kung wala kayong cake pan, pwede naman na kahit anong container. Kung wala kayong balak na tanggalin sa molde kapag nag-set na yung cake, pwede na hindi na maglagay ng plastic. Pero kung gusto nyo na tanggalin siya para kita talaga yung kabuuan ng cake, gamit kayo ng plastic. Ayan, eto na yung ating cake board na isingit ko na. Ngayon naman ay i-arrange natin ang ating mga cake bars. And yes, pwede nyo din i-crumble yung ating mga cakes tapos pag-isahin nyo na crumble na cake and pack it tightly. Yun nga lang kapag na-crumble mo yung cake, yung filling or palaman na custard ng ating cake ay mahahalo. Unlike sa ganito, buo pa rin yung palaman na custard. Tapos i-press natin konti dahil baka lumampas yung ating cream. Okay, para naman sa cream base natin, meron tayong all-purpose cream, condensed milk, at maglalagay tayo ng konting vanilla essence. Para naman sa nagtatanong kung ano yung gamit kong gelatin na brand, eto po siya. Fern na po ang gamit ko, pero marami po talagang brand ng gelatin sa market or sa grocery. And magkaiba po ang gelatin at gulaman ha. Okay, ano ba ang kaibahan nila? Sa texture, malaki yung difference nila. Dahil yung gelatin, tinutulungan lang yung cream mixture natin na, alam mo yung mag-set, pero malambot pa rin. Nagiging stable lang yung ating cream mixture, pero hindi siya yung... Ang gulaman kasi, kapag nag-set na siya, alam mo yung parang, hindi naman siya gummy, pero may bite talaga siya. Hindi creamy yung dating niya. So, para sa mga dessert, gaya ng mousse, yung mga cheesecake, gelatin talaga yung dapat yung gamitin. So, ayan, i-mix na natin. So, isoak lang natin sa tubig ang ating gelatin. Ang tubig natin ay room temperature, hindi mainit, hindi malamig. At siguraduhin na basa lahat ng grano ng ating gelatin at hayaan na muna natin itong mag-bloom. Dito naman sa separate bowl natin, ilagay natin ang ating mga all-purpose cream. Ito ay chilled overnight. I-whip natin ito sa high speed until mag-double ang kanyang size. Ayan, nag-double ng ating cream. Itabi na muna natin yan at lagyan natin ng mainit na tubig ang ating gelatin. Tapos i-mix natin para matunaw ang gelatin. Kapag natunaw na, iset aside na muna natin para lumamig siya bago natin i-mix sa ating cream. So maglagay na muna tayo ng condensed milk sa ating cream. Ito ay chilled overnight din. And then i-mix natin ng mabuti.
And malamig na yung ating gelatin, so i-mix natin gradually. At isabay natin ang vanilla essence. At dahil nga crema de fruta ang gagawin natin, meron tayong fruit cocktail. So, i-drain na natin ang syrup. Pero yung syrup ay huwag mong itapon dahil gagawa tayo ng glaze. And napansin ko sa fruit cocktail ay konti lang yung cherry niya. So, meron tayong extra dito na cherry. So, ang gagawin lang natin dito ay gagawin nating palaman at pang-topping. So, ayan, mag-assemble na tayo. So, kalahati ng fruit cocktail ay gagawin nating palaman. Tapos ay ibuhos na natin lahat ng ating cream mixture sa ibabaw. Spread lang natin para pantay. I-top natin few times at i-chill natin ito overnight. At ayan, eto na siya kinabukasan, nag-set na. So, scrape natin yung top portion para madali siyang maglusan. Buksan natin ang belt at dahan-dahan nating tanggalin ito. And yes, mas madali kung ipatong nyo na muna ito, yung para naka-elevate yung cake tapos pababa yung pagtanggal ng belt. Eto naman yung tira sa fruit cocktail, ilagay na natin sa ibabaw. And yes, kung gusto nyo na medyo lubog yung toppings, pwedeng ilagay ang toppings na hindi pa nagsiset yung ating cream. Ayan, magdagdag tayo ng cherry. Next step na gagawin natin ay optional. Gagawa tayo ng glaze. Eto yung syrup ng ating fruit cocktail. Ilagay natin ang kalahati ng ating syrup. At eto na iwan sa bowl ay lagyan natin ng cornstarch. I-mix natin yan until ma-dissolve ang ating cornstarch at set aside. Lagyan natin ito ng white sugar at lutuin natin ito until kumulo. Kapag kumulo na, gradually add the cornstarch mixture. Tapos ay lutuin natin ito until maging thick ang kanyang texture at continuous lang ang paghahalo. Ayan, thick na siya. Ngayon naman ay maglagay tayo ng light na corn syrup. At lutuin natin for another 1 minute. After 1 minute, patayin ang apoy at palamigin natin. Kapag malamig na ang glaze, ay ipahid natin ito sa ating mga prutas. So, ginagawa ito para maging shiny tignan yung ating mga prutas. At ayan, eto na ang ating no-bake na creamy crema de fruta. So, ayan, tikman na natin. Okay, ayan siya. Ayan, yung custard ng ating cake, ng ating fudgy bar. Pangalawang subo. Sarap. Ang dami kong nasubo. Super yum. Alam nyo, hindi mo na talaga kailangang mag-effort sa ganitong dessert. Dahil given na yung cake base natin ay malasa na talaga yan. Fudgy bar na vanilla custard cake. Tapos yung cream natin, napakasimple lang. All-purpose cream and condensed milk. Tapos naglagay lang tayo na konting vanilla essence. Yung cream base natin ay napakasimple lang ng lasa. Tapos meron tayong fruit cocktail. Nag-a-add ng flavor yung ating fruit cocktail. So, yung combination niya talaga ay perfect. Hindi ka mauumay. Wala yung umay factor talaga. And yun nga, nagko-complement lahat ng ating inilagay. And again, pwede kayo mag-experiment dito sa ating ginawang crema de fruta. Kung plain lang na cake yung ginamit inyo, like chiffon cake, pwede na gumawa kayo ng custard na filling. Ilalagay ko yung link kung paano gumawa nun. Kasi gumawa na din ako noon ng crema de fruta. So, pwedeng ganun yung combination na gawin nyo. Pwede kayong gumawa ng separate na custard filling. And i-assemble nyo or ilagay nyo yung custard filling sa gusto nyo. Pwedeng palaman or pwedeng i-topping ninyo. Yes, perfect na perfect ito ngayong Pasko. Yung kulay. Tapos, syempre, di ba, hindi siya common. So, talagang magugustuhan to ng family. And kung gusto yung maging negosyo, ito pwede din.
pwedeng ilagay sa mga clear packs. And yes, pwede na kayo talaga ang gumawa ng cake base. Pwedeng gumawa ng butter cake or pwedeng chiffon cake. Tapos, pwedeng ilagay sa mga clear packs or sa mga box kung gusto nyo siyang pang negosyo. So, ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!